So a batter hits a baseball. So ang object natin is the baseball. So that it leaves the bat, so ito i-treat natin as the origin, at speed 37 meter per second at an angle of 53.1 degrees. Okay? Sa A, ang hinahanap ay position and velocity ng baseball after 2 seconds. Ngayon, sa letter B, nahanap daw yung time when the ball reaches the highest point of its flight. And syempre, hinahanap din yung height at that time. Yung time at the highest point. Next, find the horizontal range. So, ayan yung horizontal distance from the starting point hanggang yung bola ay tumama sa sahig. Ngayon, illustrate natin para mas maintindihan natin. Dito daw yung bola nag-leave dun sa baseball bat after siyang paluin. So tatalsik na siya, di ba? Since meron tayong initial velocity na 37 meter per second, given yan. Meron tayong initial angle na 53.1 degrees. Okay? Ang tanong sa A, hanapin daw yung position sa X and sa Y after 2 seconds. Next, sa B, ang hinahanap is the time at the highest point at syempre yung maximum height natin dito. Lastly, hinihingi sa C ay yung horizontal range lang. Ito yon. So, di ba mas madali siyang intindihin pag nabivisualize natin? So, tuloy natin. Sa A, hinahanap yung position at yung velocity. So, dun muna tayo sa position. Ang position natin is, gagamitin natin yung equation na to. Para sa X at ito para sa Y. So, ngayon na, hindi na magsisiro yung cosine natin at yung sine natin. Kasi given na yung angle natin. Though madali lang naman siya kasi magsasubstitute lang tayo. So 37 meter per second yung initial angle natin, ay initial velocity natin. So initial angle is 53.1 degrees. So meron tayong time which is 2 seconds given yan. Ito yun, no, yung time. Makakuha tayong value ng X na 44.4 meters. Ayun lang kasimple. Next, di naman yung sign dito ay hindi magsisiro. So meron tayong 37 meter per second times sine 53.1 degrees times 2 seconds minus 1/2, okay, nasa formula yan, 9.8 meter per second square, acceleration due to gravity, and 2 seconds squared. So all in all, makakuha tayo ng 39.6 meters. Okay? So again, sa X natin, nakakuha tayo ng value na 44. Ang hirap pagsulat. Meters. Sa Y naman ay 39. Ay, baliktad. Wala, ang ginagawa ko. Baguhin na lang natin. Bura. Ito yung 44.4 meters kasi X nga siya, di ba? Okay. Tapos ito yung 39.6 meters. Since ito yung Y natin. Malinaw ba? So, yun na yun. So, kung pinahanap sa inyo yung distance, for example lang pinahanap yung distance. So, madali lang siya. R equals square root ng x squared plus y squared. So, yung distance na yan, ay ito lang yon. Kung sakaling pinasolve to, ito lang yon. Ito yung distance na yon. So, sana malinaw siya. Next, sa letter A, B ay di ba tayo sa A. So, sa A, pinapahanap yung velocity. So, obviously, ito yung gagamitin nating velocity. Para sa X, ito naman para sa Y. So, magsasubstitute lang tayo. Makakuha tayo ng sagot na 22.2 meter per seconds. Doon naman sa Y, magkakaroon tayo ng 10 meter per seconds. So, given na yung dalawa nating component ng X and Y component ng velocity, so makukuha natin yung magnitude
magnitude natin, ito yon yung magnitude natin, as 24.3 meter per second. At yung direction natin, yung angle natin, which is itong alpha natin, ay equal sa arctangent ng y component over the x component. So makakuha tayo ng sagot na 24.2 degrees. So nasan yan? Sabi pa rin tayo ha. Uy, may sumali pa. Okay. So na-solve natin yung y component ng velocity, ito yon. Na-solve natin yung x component ng velocity, ito yon. So nakuha natin itong magnitude ng ating velocity. Ito yon. Ngayon, nasa na yung angle na 24.2 degrees. Okay, so ito yung siya. Ito yung 24.2 degrees natin. Okay? So, ganun lang kasimple. Next, sa letter B, hanapin daw yung time and yung maximum height or yung height natin at that specific time. So, alam natin, dun sa highest point natin, mako-consider natin yung velocity ng y natin as 0. Tama ba? Tandaan nyo ha, meron tayong velocity sa x. Kung nakikita nyo ha, may velocity tayo sa x. Andito yon. Ano yung value ng velocity natin sa x? Same sa x dun sa sinolve natin dito. Ito, same dun sa 22.2. Sa araw. Ito, same dito. Ito yon. Kung ito ay 22.2, ito, yung x dito, ito rin ay 22.2. So lahat yan ay 22.2. Dito 22.2 yung x dyan. Okay? Ngayon, ang y natin dito sa highest point natin, itong kinukulain ko ngayon, ay wala. Meron lang tayo yung x component lang. Okay? So, paano natin ma-solve yung time doon? So, again, 0 yung ating velocity sa y at the highest point. So, obviously, imumove lang natin tong part na to dito sa equation na to. Then, i-divide natin both sides by g. So, ang kalalabasan niyan ay t equals v sub 0 sine alpha sub 0 over g. So, masasolve natin yan, makukuha natin sagot ay 3.02 seconds. Ngayon may time na tayo. Next step is hanapin yung maximum height. So, maximum height natin, na syempre yung y lang din naman na to, ay ito yung equation natin. Tandaan nyo ha, sa maximum height, ang time dapat natin ay yung time at the highest point. So, pag sinasubstitute lang natin lahat ng mga yan, makakuha tayong sagot na 44.7 meters. So, itong height natin is 44 point, ang hirap ng ano po, yan, 0.7 meters. Okay, so ganun lang. Letter C, hanapin natin yung horizontal range. So paano natin i-analyze itong horizontal range? Meron tayong dalawang way para i-solve yan. So ito yung unang way natin. So anong meron sa horizontal range natin? Anong pwede nating masabi doon? Na yung y